Magandang hapon no mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Kasi pa konti-konti, okay na yan. Basta masaya tayo, di ba? Mga boss, eto, 3 hours ago lang ho ito. Magbigay ho tayo dito na ano. Ha? Kerwin Espinosa. Pati pagpatay kay Rizal, aaminin ko dahil sa pressure. Ha? Pag ano natin siya, talagang walang bahong hindi sisingaw eh. Andiyan pa si Digong, lalo na pag binuhat na ng ICC yan. Maraming baho pa. Malamang sa alamang. Tuloy natin. Sobrang pressure. Kung ang bagyong Yolanda malakas na yun, mas malakas pa doon ang pressure na na-experience ko sa panahon na iyon. Kung sino man yung nadawit sa aking testimonya sa Senado, ako'y humihingi ng taos. Ano kaya masasabi ni Bato de la Rosa dito? Dinurog siya rito eh. Durog na durog ang bato. Kailangan kung hindi totoo sinasabi dito, magsampa siya ng kaso. Bato, di ba? Ganun. Tuloy mo, Kerwin. Taos pusong kapatawaran sa inyong lahat. At handa akong harapin kung ano man ang inyong plano sa panahon na yon. Kung balikan nyo ako, balikan nyo lang. Kasi sa panahon na yon, ako talaga ay sobrang pressure. Dito, nasundan ko ito eh. Itong pagdidiin nila kay Laila de Lima, nasundan ko ito. At ito nga ho, isa si Kerwin Espinosa, ang isang tumistigo na si Laila de Lima involved sa droga, no? Pero nung tumitistigo ito si Kerwin Espinosa sa Senado, noong mga panahon na yun, nakayuko po siya, binabasa niya yung kanyang sinasabi. Hindi kagaya sa panahon ngayon, wala ho siyang binabasa. Tuloy. Na gumagawa na lang ako ng mga pangalan na may dawit para pakinggan ang balita na maganda. Pero sa totoo lang, labag sa kalooban ko ang ginawa kong testimonya kasi walang katotohanan. Wala ho siya talagang binabasa. Tinitingnan ko kung may di kagaya nung tinitistigo siya sa Senado, talagang makita mo, ginagano niya yung binabasa niya na statement niya daw. Tuloy. Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinido. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nagtestimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban. Wala akong... Umiiyak ho siya. Ang sabi naman ng mga pumatay sa tatay mo, Kerwin, nanlaban daw. Sinerba ng search warrant. Talagang dapat mabuksan uli itong kaso na to. At yun ho ang gagawin ni Kerwin Espinosa. Tumatakbo itong mayor ngayon ng Abuera. Oo. Yan ho, umiiyak ko. Pasensya na po kasi naalala ko ulit ang aking daddy. Ginawan ako ng kwento sa nakaraang administrasyon, lalo na si Bato. Siya ang gumawa ng kwento na ako ay nasali, membro ng droga, ng kalakaran na droga. Teka, hindi si Bato, Kerwin. May hawak ng listahan na nakasama ka. Si Duterte, hindi si Bato. Si Bato, napag-utusan din yan. Hindi si Bato. Mukhang malabo statement mo, Kerwin. Si Bato, napag-utusan din yan. Parang kagaya mo rin, biktima rin siguro siya. At siguro, worst comes to worst, baka yun na rin ang mangyari. Wala
Wala naman sasabihin si Bato eh. Pag naipit si Bato eh, napag-utusan lang din ako eh. Parang kagaya mo rin, Kerwin Espinosa. Tuloy mo. Yung tinatawag na self-confess, sa panahon na yon na ako ay nag-testimony sa Senado, kung wag kayong magsabi sa akin na impokrito na sagot ang gagawin kong sagot. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak. Pati pagpatay ni Dr. Jose Rizal, aaminin ko sa panahon na yon. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap, at hindi na bilang ang pinapatay ng administrasyon na walang katunayan na engage o sa droga. Yun lang ang masabi ko. At ngayon, sa media community, ako ay humihiling na sana hindi na ilabas ang aking pangalan na self-confess, kasi sa awa ng Diyos at ni Allah, dismiss na lahat ang aking kaso sa droga. Lumitaw talaga ang katotohanan na ako ay inosente sa kalakaran ng droga. Sa awa ni Allah at sa Panginoon, I'm very thankful. Lahat ng kaso ko sa droga ay na-dismiss na. Hindi pa ako nakaupo at nagsalita, hindi ko pa ipinagtanggol ang aking sarili. Hinukuman na ng hukuman na ma-dismiss kasi kulang ng ebidensya, kulang ng sapat na katibayan. Hihingilingin ko sa ating mahal na Pangulo at sa Congress na sana mabigyang hustisya ang pagkamatay ng aking magulang. At ang ICC na ang mag-imbestiga at ang ICC na bahala na magdesisyon kung ano ang mali-mali. Kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon para madaan talaga sa masusing procedure sa korte, sana matulungan nila ako. At willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Senador Bato de la Rosa, yan talaga ang hindi karapat-dapat na umupo sa gobyerno kasi plastic yan. Ang mga kabulastugan lang ang ginagawa. Maraming patay dahil sa kanya. Walang silbi yan sa gobyerno. Ito ka na naman. Nautusan lang yan, Kerwin. Hindi siya. Nautusan lang yan. Huwag niyong iboto yan. Ako na nagsasabi, zero yan dito sa Albuera. Kay way hinungdan ng tao. Senator Laila de Lima, ulitin ko na naman. Sorry talaga, biktima lang ako at biktima ka rin sa nakaraang administrasyon na walang katotohanan ang lahat ng ginawa sa atin. Sorry talaga, Ma'am Laila. 1,000% na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento. Marami yung kumakalat na ganito, mga boss, sa TikTok, no? Marami. Oo. Ito, saka yung tatay niya, na sinasalubong sila ng mga tao. Oo. Ang pamagat ng TikTok na ito wala talaga akong masabi kay Inday Sara.
maliban sa may mabuti siyang kalooban. No? Tingnan natin, hindi ko na i-play yung sound, baka mamaya makaka-copyright tayo. Yan o siya, oh. Yan, ngiti-ngiti, oh. Ngiti-ngiti, oh. Oh, yan. Bigyan natin ang sound ng konti. Yan siya, oh. Bakit ba kinikil? Ano yung tugtog dyan? Delikado na naman tayo, bakit ba kinikilig? Marami po yan, iba-iba, oo. Wala lang ho yata yung pag nangungubeta siya. Pero yung pag naglalakad siya, kasubunta sa mga mall, ganyan, sa palengke, nandun siya. Ganun siya, ganun siya. Oh. Parang Alice Goo din, no? Kahit tatay niya, ganun din, no? Kamay ka, pupunta, lakad-lakad, o ganun. Tapos kukunan ng picture, no? Pati nga nakakulambu yung tatay niya, may picture pa eh. Meron pa ring sounds na iba, makita mo ha. Simpleng pamumuhay, ni ganito, magano, click pa rin ho yan sa tanga. Meron pa ho rito eh. Hontiveros reacts to Kibuloy's Senate bid. Sabi ni Senadora Risa, konting hiya naman, Kibuloy. Ikaw naman, Senadora, mahihiya ba yan? Yun nga, sabihin niya siya appointed son eh, hindi nahiya eh. Na, tawag dito, hawak niya kaluluwa. Siya ang may-ari ng sanlibutan, hindi nahiya. Yan pang mag-file ng pagka-senador. Di ba? Wala kang maasang hiya dyan kay Kibulog, makapal ang mukha niyan. Ha? Okay. Pero yun nga, no. Kanina pinapanood ko eh, kung ano mangyayari. Ayon sa Comelec, mukhang pwedeng tumakbo ito si Kibuloy. Pero hindi pa natin sigurado. Pero yun ang sinasabi ni Garcia na kailangan may mga kwalifikasyon pala para hindi ka makatakbo o madeklara kang disqualify, no? O kaya nuisance candidate, no? Mukhang si Kibuloy wala doon. Kaya parang makakatakbo to, no? Kung gano'n naman Comelec, wag naman kayong bias. Patakbuhin niyo rin si The Chosen One. Patatakbuhin nyo si appointed son, si The Chosen One, ayaw nyo patakbuhin. Diba, mga boss. Dito natawa ko mga boss eh, tingnan nyo Ito, yung mga gustong maging public servant natin, no? Tawa ko ng tawa rito eh. Hindi, wow. Kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa. Kapag namatay ako, dinideklara ko na, babalik ang kaluluwa Ito, si The Chosen One, no? ko. Parurusahan ko na kayo. Nakaulo ka pala eh. Narito na ang mga nakakaliw na eksena sa Halalan 2025. Nangunguna sa ating listahan ang news anchor na si Noli De Castro. May pasaring patungkol sa muling pagtakbo ni Alice Guo. Ipan naman ni Go kung siya ay maghain pa ng kandidatura sa mga susunod na araw. Nagpapatrol Zian Ambrosio. Pero hindi na ako naghain. Din ba dahil sa susunod nating eksena, bida si Martin Romualdez sa kakaibang version niya. Maraming salamat, Senator Bong Revilla, ang mahal kong kaibigan. Siya rin, hindi niya ako iniwan. Nung nakaraang bagyong Yolanda, okay, sabay. Anggoy mo, anggoy. Sinasabi ko lang, hindi rin niya ako iniwan nung dumaan yung Typhoon Yolanda sa Tacloban. Yung buong Revilla, pamilya, at lahat po kayo. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo. Kayo!
Okay? Ganyan na lang tayo? Daanan na lang natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Maraming salamat, Bacoor! Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang Pilipinas! 10 years old pa lang daw tumutulong na itong susunod nating bida. Kaya naman itong si Big Sister sa pagtakbo, pagtulong ang prioridad niya. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong ganang tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Visit ka, di ibig sabihin, utang na loob pa ng tao na tumakbo ka. Ba yan? Wala ba? Kala ko ba maiwan utak to? Sabi ko nga po, 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa. Di naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Okay, yeah. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015 and section 1 po ako doon. Yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na Parang di ako naniniwala sa'yo, Rosmar. Tuloy mo. matalino po akong tao. Hindi, wow. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Nonsense po yun para sa akin. Ang dating asawa umano ni Chris Aquino muli na namang tatakbo. Walang iba kundi si Daniel Magtira. Pero iba na raw ang gusto niya. Asawa kayo ni Chris Aquino. Ngayon, parang narinig po namin, you are thinking of marrying Senator Amy Marcos. Apo. Bakit po? Kasi si Chris Aquino lagi siyang wala, nasa nasa ibang planeta, di ba? Nasa ang planeta siya. Kaya pakakasalan ko na lang si Amy Marcos. Isa rin sa plataforma ng gobyerno ko ang magpirma sa recording contract. Huwag mong subukan. I need you in my life. Life is meaningless without you. I will love you until death. I will always love you. My love is pure. I'm happy being with you. Kakaiba naman ang amats nitong susunod nating bida. May pagbabanta at paghihigante kung sakaling hindi siya ang mapipili. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ikatlong beses ko na itong pagtakbo, senador ng ating bansa. Okay, yeah. Ma'am, kung sakali pong hindi kayo ulit papaya. Ito sinasabi ko. Dapat pag pinatakbo yung si Kibuloy, patakbuhin nyo rin to kasi appointed son, ito naman the chosen one. Oh. Kung sakali lang naman, ano pong susunod po? Very good question, sir. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at idideklara ko na pinakawalan ng kwenta. Yan ang gobyerno. Sorry, chill. Emotional lang man. I am the chosen one of God. Patay tayo dyan. Kapag namatay ako, dinideklara ko na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Raulo ka pala eh. Good vibe! Kaya ano ka Kibuloy muna kung pababalikin ni Kibuloy yung kaluluwa mo. Ay hawak ni Kibuloy yung kaluluwa mo eh. Di ba? Vibes naman ang hatid nitong susunod nating eksena. Ang shy contender na nagmula pa sa Bicolandia. Hello, Bicolandia. Maray na agas sa gabos. Hello, Manila. Good morning. I, Janice Maninong Padilla, running for senator. Janice, bakit? Ano kaya ni Kimo ito? Padilla eh. First time mo tumakbo o tumakbo ka na dati? No, first time. Oo, bakit mo naisip na tumakbo and senado pa? So, I said a while ago, I want to serve God, Baka ka mag-alak ni Kimo ito, Padilla eh. Filipino people and nation. Ang galing, ang galing. Pero pa po tanong, This year po, nag-start na po kayong mag-prepare for... No,
Of course, pahinga muna para pag in case na nanalo, syempre stressful. Marami kasi ayusin din na problema. Ma'am, hello po. Dito po sa In case na manalo, puto na guys, ano ba yan? Ano kaya pataporma baba. Ma'am, dito po sa baba na hindi po. Ma'am. Meron po katanungan. Yeah. Ma'am, may question po po. Kasi alam naman natin po, nasa social media world na po tayo. Ano pong platform gagamitin ninyo? Meron po ba kayong maaaring doon kayo magsasagawa ng campaigning? Paano po kayo? Kasi marami hong sikat ngayon ginagamit na software. Paano po kayo magpapakilala po sa mga tao? Ito lang ay papakilala ko ay bida ang kabataang Diyos na makabansa. Bida ang kabataang makabansa, makadiyos, makakalikasan. Ano pong media ang gagamitin niyo? Kasi Sino? Kahit sino. Ayoko nang may... Kahit sino. ano ma'am, ba, madaling sabi, ano gagamitin? Facebook, YouTube? Ay. Ano pa, paano kayo magpapakilala? Through Facebook, pwede rin. Online, live streaming, ganyan. Nagbabakasakali namang makapasok itong soon-to-be Ito, malupit ito. Isa rin to. Prime Minister ng Pilipinas, Eric Nagapatan, mga hari ang kanyang panlaban. Hello. Amen. Kay buti-buti po talaga ni Lord. Kung pwede po muna ako manalangin. Ako po pala si Minister Eric Aboy Nagapatan, soon sa Prime Minister of our government. Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa. By this 2025, wala na pong bibili ng bigas. I want 30 minutes is Amen. Sir Eric, ano? Baka hindi kaya ito lolo ni Kibuloy? Ha? Mga hari lang kinakausap ito. Si Kibuloy. Ilang beses siyang panik-panaog sa langit. May mansion siya doon. Opo. Anong profession po ninyo? So actually, I'm a engineering, a building contractor. I was graduate in Pennsylvania. Wow! Pinag-aral ko pa rin yung sarili ko sa ibang bansa. Doon ako nag-take ng board exam as a general building contractor sa engineering. Ako lang po isang Pilipino nakapasa doon. Kaya nag-design ako ng 500 stories sa Pilipinas. Na nag-exam ako sa Philippine Contract. Takina, 500 story pala dinisign itong hayop na to. Kaya lang, hindi naman yata naitayo. Design lang ha. Tuloy mo. Pero, mas malupit si Kibulog dito. Si Kibulog, kanya kaluluwa eh. Ay on the earth eh. Ito, nag-design lang ng 500 story building. Ano ba? Tractors Accreditation Board, nagulat lahat ng mga engineer, mga director, mga lawyer doon. Paano masabi? Ano po ang gagawin po ninyo sa Senado sakaling kayo po'y manalo? Wala na pong bibili ng bigas sa susunod na pag-upo ko po. Sapagkat kausap ko lahat ng mga hari ng mga bansa. Sir, sinabi niyo sir, wala nang bibili ng bigas, sir? Yes, totoo po. Ano po yung pangako ng mga hari sa inyo? Nag-uusap kami ng mga prince ng iba-ibang bansa, mga prime minister. Kahit nag-request ako kay President Joe Biden nung tayo binobomba doon sa West Philippine Sea ng China. Nag-request ako sa White House, padalan tayo ng mga support, military assistance sa Pilipinas. Nagawa ko po yun sapagkat I'm a reserve officer of Armed Forces of the Philippines. Nag-graduate po ako. Nag-aral ako sa UP as Sunday Soldier Rangers, Rainbow Ranger. Sir, excuse me po. Time is up na po. For 8 minutes. Thank you po. Thank you. Amen. Amen. Thank you po. At dito Anak ng putang na. Ayan, ewan ko kung sino makakalusot dyan sa Comelec. Mukhang mahigpit ang screening ng Comelec. Wow. Yung mga nuisance candidate, oo. Pero yun nga. Pag pinalusot nyo si Kibulog, palusutin nyo na lahat dyan. Ewan. Magkulab na tayo mga boss. Ang bilib mo lang dito sa grupo ni Duterte, no? Parang walang kakwenta-kwenta yung mga kasong sinasampa sa kanila, no? Parang kalmadong-kalmado sila na hindi sila maaano, di ba? Oh, maski yung abogado ni Kibulog, oo. Alam niya na lahat ng kaso madidismiss. Oh, galing, no? Magkulab na ho tayo, mga friend. Rogelio Asuncion, welcome to the club. Panahon ng pangako ngayon, Karok, sinabi mo pa.
Jokiano, shout out. Kaya sila kumakandidato para daw makatulong sa mamamayan, lalo na para kumapal bulsa nila. Mismo. Mario Ducat, welcome to the club. Huwag sana iboto. Sino? Kibulog? Jokiano ulit to. Ikaw naman, Kibs, wala kang maitulong, ikaw ang pabigat sa lipunan. Mismo. Cleopas Kulyat ulit to. Good evening, Sir Roque. Karamihan sa mga bubutante ay di na nanonood ng mga ganitong vlog. Karamihan ay nakatutok sila sa mga charity vloggers. Wala silang pakialam sa mga nangyayari sa Senado. Quad team sa Kongreso, kaya di nila alam kung sinong kandidato ang magnanakaw na kakandidato. Yan lang po, sir. God bless po sa inyo. Ingat po kayo. Ingat din, Cleopas Kulyat. Tama ka naman. Tama ang sinasabi mo. Nako. Raul Villanada ulit, oh. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Kaya si Boom Tarat-Tarat, mananalo yan. Tingnan nyo, mananalo yan. Si Boom Tarat-Tarat. Independent pa yan, si Boom Tarat-Tarat, ha. Raul Villanada ulit, oh. Nako naman, si Ate Guy, sumali pa sa mga lupon ng mga gago. Baka naman ginamit ka lang. Totoo. Ito na mga pen. Sa isang banda, parang sang-ayon akong makatakbo si Kibulog. Bakit? Para malaman natin kung totoong meron nga siyang 7 milyong miyembro. Yun yan. Doon natin malalaman talaga yung sinasabi niya ng gaano karami ang kanyang miyembro. Sabi ni Arlen Stone, wala pa raw 30,000. Sa kanya, milyon na. Malalaman natin, di ba? Patakbuhin nyo na. Pero kung patatakbuhin si Kibulog, patakbuhin nyo na rin si The Chosen One of God. Raul Villanada ulit, oh. Rape. Rape ang party list ni Kibulog. Gahasa sa kabataang babae para mahasa sa darating na bukas. Punyeta talaga. Kibulog. Galit si Raul. Amelia Star, shout out. Kapag eleksyon lang po, sir, para sa mahirap, bukang bibig. Totoo yan, Amelia. Raul ulit, oh. Remember, Ultra Stampede, na maraming namatay dahil ginamit ang mga mahihirap para lang sa programa sa TV. Remember, Willie Rebillame? Diba? Sa kagustuhang makakuha ng ayuda, mamatay. Noel Tenco, shout out. Kaya lang naman kumakandidato yan si Kibuloy ay para sa kanyang self-interest. Dapat naman disqualified na yan. Totoo yan, Noel. Pero ayon kay Garcia, pwede raw yata eh. Joel ulit. Jokihan ulit, oh. Kung ako si BBM, declare ko ng martial law para wala ng eleksyon. Nakatipid pa. Wala Senate at Congress. Yung sinasabi ko, Joe. Noel Tenco ulit, oh. Si Nora naman, hinahapo na nga kakandidato pa. At ang mga buwang bibig para makatulong. Makatulong. Dapat sarili muna nila ang kanilang mga tulungan. Totoo yan. Lorante Diraya, welcome to the club. No? Para ng pigiri ang Senado. Nabi mo pa. Oscar Asoro, welcome to the club. Ano tatlong pinagsasabi mo? Ano ba nangyari sa bansa natin? Bakit ganito? Puro dynasty. Sila lang ganyan mukha. For how many years? Magkapatid, nanay, tatay, artista, boom, tarat-tarat, paipe, Robin Hood, Paris, Pahay, nako. Nakakahiya na sa buong mundo. Comelec, ano ba? Ay, nako. Milagros Laksamana, shout out. Yan, naririnig nyo, umulan na po. Parang ang mindset po ng ibang artista kung laos na sa politika, ay pumunta na sila sa kung laos na sa pelikula, ay pumunta na sila sa politika. Yan ang mga takbuhan nila. Kahit walang kakayahan,
at kaalaman takbuhan ng mga laos. Totoo yan. Kaya nga bilib ako doon sa nasirang Dolphy, di ba? Oh, maraming nagpapatakbo sa kanya, actually mananalo eh. Kaya ang problema ko, sabi ni Dolphy, kung nanalo ako, ano gagawin ko sa Senado? Komedyante ako, di ba? Buti yun, may prinsipyo. Maski na maraming asawa, di ba? May prinsipyo. Milagros Laksamana ulit. Si Ate Guy, hindi na nga makapagsalita ng maayos. Ano ba yan? Tulungan mo muna ang sarili mo. Ang hirap mong pakinggan. Totoo. Mamalat na di ba? Milagros ulit. Hindi po kaya balang araw ang gobyerno natin maging home for the aged ng artistang matatanda. Pwede. Shirley J. Sir, shout out ha. Sige lang, magsitakbo lang kayo. Abangan na lang natin ang pagka natalo ninyo, Ate Guy. Kaya mo pa bang maglingkod sa bayan? Aba medyo pag nagsasalita ka pa lang napapagod ka na. Good luck, Ate Guy. Ito naman si Kibbs, nananaginip ng gising. Aba pag ikaw ang nanalo, mas marami ka pang aabusuhin kabataan, abnormal ka talaga. Katanga naman ng boboto sa'yo. Para mo naman sinabi, tanga yung abogado niya. Ikaw naman, Shirley J. Shirley ulit iboto na lang natin yung mga bagong alam nating hindi sugapa sa kwarta ng taong bayan. Engineer Toto Kausing, mga bayan, at sigurado tayo na hindi siya kurap. Totoo yan, Shirley ha. Tsaka yung bunyog ha. Andy Luzada, shout out. Bayad ang Comelec. Kalat ni Baya, shout out ha. Sabi niya, basta kabayo, diretso sa Senado, patay tayo dyan. Treg Penerek Miranda, shout out. Good evening, Sir Rox. Wow ha, kakandidato to si Nora Honor para magkapera uli kasi nakita niya na mabilis pera dyan kahit wala kang utak. Andyan ang malaking pera, di ka na kailangang umarte at magdrama. Pera-pera nga naman. Sino pa ba ang artistang pwede sa pagkasenador? Parang ginagawa nilang katawa-tawa lang ang eleksyon ng Pinas. Nakakasuka na. Tama ka dyan, Dreg ha. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karaoke, to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ulol, sandamu ka lang kaso. Nakapatong sa iyo, kibaliw po Tumigil ka nga. Ulol nga, ang tagawag mo siya. Ulol nga yan. Ed Torres, shout out. Ayawa na, Karox. Sinabi mo pa. Sino nag-reply? Ay, Michelle Edwin, shout out, my friend. Napakasimple naman ng comment mo, pero sinagot niya yung ayawa na, Karox Patay, sabi ni Michelle Simple. Ay, nako. Totoo yan, ayawan na talaga. Oscar Dungog, welcome to the club ha. Ang mga artista, pag laos na, walang kita. Kaya ang punta, politika. Pag nakalusot, okay. Pag hindi, next time. Okay ka rin ha, Oscar ha. Welcome to the club ha. Librado Ludovico. Aba, pati si Ate Guy, nahawa na rin Hirap nang magsalita, ewan. Pero baka makachamba yan. Ano yan superstar. Alberto Ulaer, shout out. Okay. Baka nga ang pinakahuling mag-file ng COC pagka-senador si Kibuloy at si Atty. Torion. Nag-file na si Kibulog naka-handcuff. Yun lang. Silang dalawa ni Kibuloy sunod sa General Torre, Karaoke. Pag nanalo ang tumakbong pagka-senador, ang mga sikat at kilalang tao pag manalo, walang alam sa batas. Ang sweldo nila kailangan minimum lang, pero hindi sahod sa Karaoke. Dapat ganun lang minimum wage na kayo, wala kayo utak Librado Ludovico ulit Uulitin ko ulit, Karox, habang nariyan ng Smart Magic, tapos na ang buto-buto. Ewan ko. Ay, maawa kayo kung totoo sinasabi ni Librado ha. Maawa kayo. Shirley J. Sir ulit Ang mga pangako na laging napapako, magpapayaman lang ang karamihan dyan sa mga yan.
Kaya mga mamayang Pilipino, hilatisin munang mabuti ang mga nagmamakaawa na iboto sila. Huwag nang iluklok sa subok. Huwag nang iluklok ang subok na mga magnanakaw. Totoo yan, Shirley. Placido Santos, shout out. Republika ng walang kadala-dala. Totoo yan. Federico Mandak, shout out. Itong abogado ni Kibuloy, wala na sigurong ibang kliyente ito. Kaya kahit alam niyang hindi karapat-dapat itong si Kibuloy sa Senado, pigit mata gagawin niya ang sangalan ng perang ibinabayad sa kanya. Trabaho bilang abogado ni Kibuloy. Wala silang pakialam anumang kahinat na ng Senado para ng chapsuy. Comelec, panahon na para baguhin na ang mga requirements at qualification ng isang kandidato. Number 1, educational attainment. Number 2, track record. Number 3, SALN. Number 4, nationality. Dapat tunay na Pilipino, tunay na dugong Pilipino. Saka dapat may interview muna, busisiin muna yung application form bago tanggapin ang COC. Hindi yung tanggap ng COC sa kanila pagsasalitain sa stage on the spot. Kaya kung sino-sino na lang ang aakit sa stage at sasabihin, I am the chosen one. Putik yan. Alisin na yung kahit sino. May karapatan tumakbo basta natural born Pilipino. Totoo yan. Federico Mandak. Mary Chat Kumpul, shout out. Ano nangyayari sa Pilipinas? Poorest of the poor. Credibility. Ang mga candidates sa Senate. Anong alam ng mga artista sa politics? Ang kawawa, ang bayan natin, hindi na tayo aasenso. Asenso baka mo. Patay tayo dyan. Alicia Arcilia, welcome to the club. Pili na lang tayong karapat-dapat iluklok. Anong alam ng mga artista, parang pinaglalaruan lang ang Senado. Totoo. Tignan mo si Kimo, palamon-lamon lang siya. O, diba? Laki ng sweldo. Si Treg ulit, yan ang hirap sa dami ng bubutante sa ating bansa. Kaya ganyan ang mga nagiging palakad sa ating gobyerno. Kasi nga, yung mga nakaupo sa ating pamahalaan, puro walang alam at pasikat lang ang gusto. Isipin ninyo, yung mga nanalong senador sa nakaraang eleksyon, ano ang resulta? Sikat lang kahit bobong taon at walang alam, nananalo pa. At di ko alam kung bakit ito nakaupo dyan. Hay, kawawang Pinas, palubog na tayo dahil sa mga bubutante. Totoo yun. Kaya nga, sama ka Treg ha. Sa susunod na eleksyon, magtayo tayo ng party list. Bubutante party list. Mananalo tayo. Putang sa dami ng bobo. Putang na kayo. Treg ulit Dagdag comment ko pa po dito sa mga sinasabi ng mga artistang laos na maglilingkod daw sila. Kanino? Sa taong bayan ba? O para magkapera nang walang kahirap-hirap? Wow, hay. Totoo yan, Treg. Treg ulit. Xerox, dapat siguro palitan na ang pangalan ng Davao City kundi Duterte City. Total sila ng hari at reyna dyan. Totoo yan, Treg. Pero itong darating na eleksyon na to, pag nanaid pa rin ang Duterte sa Davao, ewan ko na. Siguro, pwede kong sabihin, pinakabobo na ang mga natao dyan. Federico Mandak ulit Napaka-crucial ng midterm election para kay PBBM. Pag nanalo sa Senado ang mga alipin ni Duterte, kasi yung line-up niya, halos lahat amoy Duterte din. Si Pimentel pala wala sa Senado, tatakbo na lang sa Kongreso. Tapos si Franz Castro, Brosas, at yung isa pang Makabayan Black na congressman, sa Senado na din tatakbo. Si Kimbo, wala na din sa Kongreso, kaya crucial ang midterm election. Rogelio Rodriguez, welcome to the club. May sayad na rin ang abugago na ito. Ito, malindi. Chipista Bunao, shout out Kuya, magandang gabi po at sa mga pong pamilya at sa mga ka-warriors. Ano pa po ba yan ginagawa ng katatawanan ang eleksyon? Totoo. At pag nagkataon, pwede nang gumawa ng pelikula, teleserye o kaya ay noontime show. Kasi kumpleto na ang mga artista sa gobyerno. May action star, may drama star, may komedyante, may singer, may dancer. 1, 2, 3, action!
Katay tayo dyan. Mary Chat Kumpulo, I hope the good one wins, sabi niya. Oo, talaga lang. Pero mga malabo yan. Pag good ka, hindi ka manalo eh. Dapat bad ka. Putang, kipisa mo na ulit. Naku po, panandalian lang naman ang ibibigay nilang pera. Di naman pang matagalan. Ginagamit lang tayong mahihirap para sarili nilang kapakanan. Parang awa nyo na po. Ang boboto, pag-isipan nyo mabuti ang inyong iluluklok sa gobyerno para tumino naman ang bansa natin. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, ang paghihirap natin ay dahil din sa ating mga botante, lalo na yung mga sobrang naghihirap. Malagyan lang ng pera, kahit na aso ay iboboto. Totoo yan, Erlinda. Kahit katulong ni Duterte, iboboto. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Ay, nako. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out, ha. Sabi ni Tia Deli. Teka lang, Sir Rox. Sino po talaga ang may diferensya? Yung aplikante o yung in charge? Sa tumatanggap po sa mga aplikante, application ng mga aplikante. Sir, sir, kumulik. Ikaw ba ang dapat sipain at itapon sa kangkungan at itali ka sa langgaman o beltokan ka ng isang lutong na beltok? At baka sakali may masmasang ka na, damontres ka, no? Ano ka? Di naman, sir, ano ka ba? Ano ka ba naman, sir, disgrasya? Yung kapangyarihan mo para salain ng piliin ng mga dapat matitinong kandidato, mga pinapapasok mo sa lambat mo, kundi puro kawatan, puro may science sa utak, at puro mas luluwag ang tornilyo. Sir Gracia, kung di mo kayang sawatain at gampanan ng maayos ang trabaho mo, pwede ba, sir, lumayas-layas ka na nga dyan sa pwesto mo at baka mahambalos at makutusan lang kitang damontres ka. Ang gulo-gulo na nga, lalo pang pinagugulo at pinapasikip ang mundo ng mga kababayan mo. Nayawa ka. Nakakapika ka talaga, Mr. Comelec Disgrasya. Parang ikaw yata yung may topak kumpara sa ibang aplikante. Ginagawa mong parang talipapa ang opisina at mandato ninyo, mga buwisit kayo. Ano ba akala mo dyan, palengke? Lahat pwedeng makapasok, may sayad at wala, pasok lahat sa banga. At ito namang si Madam Gay. Madam, mas tahimik ang mundo mo. Mas tahimik ang mundo kung diyan ka na lang sa loob ng bahay ninyo. Believe it or not, okay ang industriya pag wala ka. Sa totoo lang, Ate Gay, ha? Tagal ng panahon pinalipas mo. Why only now? Parang I smell something, Madam. Hoy, mga hayawang aplikante, kayo nga ay mga magsitigil at manahimik kayo sa kanya-kanyang bahay ninyo. Di kayo kawalan sa bayan, mga buwisit, bumtarat-tarat, umayos ka, ha? Manahimik ka dyan sa lungga mo, hindi ang katulad mo ang sagot sa puro konsumisyon ng bayan ngayon. Mag-inuman kayong lahat ng kumbantring kontrabulate at nang kayong lahat ay kumalma kasama ng mga alaga ninyong bulate sa utak. Puro kayong mga nakakasuka, buwisit, leche, mga buwisit, kinan. Ulo ni Tia Deli. Shout out, Ted. Kung sa ahas, nakakakuha tayo ng antidote para panglunas sa sarili niyang kamandag, papaanong si Kibuloy magiging solusyon sa problema ng bayan? Demonyo siya. Pwede siya. Pwede kaya ang demonyo kontra sa kapwa-demonyo? Kaya nga di malunasan ng problema ng bayan dahil sa karamihan ng nananalo ay mga demonyo. Kaya nga gusto niya sumali, ikaw naman. Demonyo nga rin siya. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. At sa mga bossing, Sir Rox, alakang tulak kabigin sa mga yan. Mabibilang sa daliri ang makabayan. Sana po manalo ang mabubuti at makabayan talaga. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Kumbaga sa pusoy,
Kumbaga sa tungit, puro panapon itong mga wakang. Send ulit to. Para mabawasan ang pandaraya sa eleksyon, isigaw nating lahat, resign George Garcia. Wala kaming tiwala sa counting machine mo. Counting money yan, hindi counting machine. Patay tayo dyan, Ted. Al Ulalia, shout out ha. Wala na sigurong mapuntahan ang mga laos na artista kundi ang politika. Madali kasi ang mambudol at maluwag ang gobyerno sa mga kurakot at maraming gubutante. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Julius Alimbuyaw, welcome to the club. Magandang tanong sana sa mga kandidato na ang kataga ay tutulong sa mga mahihirap. In what way and how? Siguro tameme silang sagutin yan. Totoo yan. Alam nyo itong mga hype na ito, mga sinasabing tutulong sila. Dapat, ang sabihin ninyo, hindi kami kukuha ng sweldo. O, kasi wala naman kayong alam eh. Pag ako pinanalo nyo, yun na lang ha. Pag ako ang nanalo sa Senado, ang sweldo ko diretso sa bayan. Hindi ko hahawakan. O, yeah. Ba? Nanalo ka nun. Dahil talagang tutulong ka, hindi ka nga susweldo eh. Oo. Ang buhay niyo yan. Apolinario Tolentino, welcome to the club. Ang tulong palang gagawin ni Will sa mga Pilipino ay magbigay ng jacket. Sa dami nang nabigyan ng jacket itong kandipato na to, mananalo talaga ito. Sa totoo lang ha. Putik yan. Ay, nako. Minamalas-malas, mas karumal-dumal ang Senado. Pag natapos itong eleksyon sa 2025, totoo. Federico San Juan, good morning, Karoke. Stop political dynasty kung gusto natin ng pagbabago at pag-unlad. Bumoto ng mga bago, yan may malinis na track record. May mataas na pinag-aralan. Yung pwedeng lumaban sa mga katiwalian sa gobyerno. Iboto natin si Atty. Toto Causing sa Senado. At Bunyog Party List, Atty. Enzo Recto. Wala pa sila sa pwesto pero tumutulong sa mga taong bayan at paglaban sa West Philippine Sea. At si Atty. Causing para sa mahihirap na nangangailangan ng hustisya. O, totoo yan. Look, espiritu rin. Boto rin natin. David Allen Mendoza. Iboto na lang po natin kung sino ang mga dapat at tignan po natin ang track record ng mga kandidato. Huwag na po nating punuin ang 12 na senador kung talaga pong wala na tayong mapili. Tama po ba mga ka-warriors? Totoo yan. Putyan 12. So, ako nga, di pa ako nakakapili ng 4 eh. 12 pa. David Allen Mendoza ulit oh. Hello po, Karox. Bangkarote na ang bansa natin. Salamat po sa mga bubutanting mga Pilipino. Sige lang. At iboto natin ang mga korap na politiko at sikat na artista. Tapos, dying later na lang. Totoo yan, David. Ako sabihin nila, Ted ulit oh. Kawawang Kibuloy, makakasuhan na naman ng pamimeke sa WPP Party List na gusto niyang lahukan para tumakbo ngayong halalan. Ted, pinagtanggol na ni Garcia. Mag-declare ka kung lalaki ka ng independente ka, huwag ka nang sumali dyan. Pwede ka na rin. Itinanggi naman isa ni Matula na hindi siya membro ng kanilang partidong WPP kaya wala siyang karapatan na tumakbo sa ilalim ng kanilang partido. Palusot naman ng abogado ni Kibuloy na si Marco Tolentino, hindi daw sinasadyang naging pareho ang kanilang partido. Bugok. Dapat kay Tolentino kasuhan din. Tanga-tanga. Hindi. Pinagtanggol naman ni George Garcia. Hindi ko ka tumakbo sa WPP, mag-file ka na ng independent. Independent candidate, diba? Ganun lang yun diba? Mukhang patatakboy nga ng kumulik itong si Kibulog, no? Huwag naman kayong bias. Patakbuhin nyo na rin yung the chosen one, ha? Marilo Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa lahat ng ka-warriors. Kaya napapanahon na para maging strict tayong mga Pilipino sa mga aspirant na magiging lingkod bayan. Hindi na pwede ang okay lang. Hindi na pwedeng ayos lang. Hindi na pwede yung pareho lang. We really need to choose the best one.
the really good one. Yes, nobody's perfect, pero makikita naman natin ang track record nila. Kung di yan magawa ng COMELEC, tayong mga bubutanteng matatalinong mag-isip at para sa ikabubuti ng bayang Pilipinas, iboto lahat ng bago at walang bahid ng korupsyon. God bless us po tayo at sa mga kawalas. God bless, Marilo Castro. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jeff Ramos, nak, shout out Eman Escalona, shout out. Sabi ni Kalat ni good morning Kasani. Kasani, iboto mo si Maring Nora Villamayor para matulungan niya ang industriya ng musika. Sige na Kasani, maawa ka. Iboto mo na siya. God bless your family. Ikaw naman, Kalat ni ka. Pag hindi na ako kawawa, boboto ko na yan. Kawawa pa rin ako, boboto ko pa. Kalahati. Push! Sa wakas, nakapile na din ang Idol Francis Leo Marcos natin. Nakapile na ba? Wala pa yata. I-push at suporta natin ng todo ng magkaleche-leche. Yung tarpaulin, labas mo na. Reynaldo Gonzalez, shout out. Tumakbo ka kay Buloy nang may katandem si Boy Sile hanggat marami pang burugok sa Senado nang makumpleto na kayo. Okay. Ted ulit Nahihirapan daw ang PNP sa paghahanap kay Harry Roque. Ano kaya dagdagan ng 5 taong pagkabilanggo ang bawat isang linggong ipagtatago ni Roque? Tignan natin kung hindi lumabas si Butanding. Hindi lalabas din dyan. Pero malamang nandun niya sa kaharian ni ito si Tolentino. Gusto raw mangyari ni Kibulog, ha? Ang mga bukas na natin talakayin yan. Mahaba pa ito 3J show ulit Hello Sir Rox. Ay nako, kawawa ang talagang Pilipinas. Hindi lang din naman ang mga botante ang may kasalanan. Yung mga taong nagpapagamit sa mga politiko para pabanguhin ang kanilang pangalan. Mga vloggers, mga nasa media, mga ordinaryong tao na nababayaran, mga abogado na bayaran, mga nasa ahensya ng Pinas na nagpapabayad sa mga politiko. Rape ang ginagawa sa ating bansa. Pinagpapasapasahan ang pangre-rape sa ating bansa. Totoo yan. Kaya ang hirap talagang lubaban, ang hirap labanan ang mga kampo ng kadiliman. But Sir Rox, lagi ko sinasabi, may pag-asa tayo dahil si Lord ang ating kakampi. Totoo yan. Maaaring mahirap lumaban, pero gagabayan tayo ni Lord. Huwag tayong magsawang magdasal at hingin ng sa Kanya na ilayo ang bansa sa mga taong mapagsamantala. Laban lang Pilipinas. Totoo yan. 3J Shop ka, ha? 3J Shop ulit Baka mamaya yung si Andrew humabol din. Melay mo naman, Sir Rox. Baka nahihiya pa. Perya na ang Pilipinas. Nora Vilma hanggang sa politics talaga. Totoo yan. 3J Shop ulit Itong si Gibbs, booking na nga, umaapila pa. Ang abogado niya, bakit hindi sila gumawa ng sarili nilang party list o mag-independent candidate siya? Hindi yung nang-aangkin siya ng partido. Pero, tingnan mo mga profile ng mga kandidato. Saan? Fugitive Gibbs, Chinese citizen, Goaping, American citizen, Tulpo, tagabili ng Bananakyo, Bongo, ex-convict, Kimo, buntot ng aso, nasunod-sunuran lang sa amo, Ipe Salvador, economic advisor, Chinese, sa katauhan ni Michael Yang at marami pang iba. Totoo yan, 3J Shop ka. Sa totoong ikaulad ng Pinas, bunyog straight sa balot, di tayo magsisisi. Totoo yan. 3J Shop ulit Alam mo, Xerox, mayaman ng Pilipinas, sobra. Totoo naman, literal yan. Pero bakit tayo third world country pa rin? Look at Korea, Japan, and Vietnam. Progressive kahit battered siya ng gera noon. O, diba? Ang mga bansang ito
ay nag-level up pero ang Pinas naging paurong. Bakit hindi maka-take off ang Pinas to height of independence and soar high? Bakit? Hindi lang mga politiko ang may sala. Mismong Pilipino ang dahilan kung bakit di tayo makaangat-angat sa buhay. Kailangan ko pa bang i-explain? Alam mo, 3J Shopke, ang number 1 na problema talaga, wala tayong leader na matino. Oo. Pag gawin mong tawag dito, pag corrupt na politiko, firing squad, tignan mo, di ba? Tsaka yung salin, putong ba yun, oh? Sino ba yung nagsabing hindi na pag ayaw nung politikong ipakita salin, wala nang magagawa, martires ba yun? Oo. PJ Shop ito. Kapag hindi nagbago ang political landscape ng Pinas, China is going to be very happy. Totoo yan. Tayo nga, Sir Rox, ang may-ari ng Republika ng Pilipinas, pero wala naman sa atin yung pink slip. Totoo yan. Yung titulo ng lupa. Totoo yan. Oy, mission accomplished mga boss. Oo, nakapag-collab tayo ha. Maganda ho yung mga topic natin, no? Oo. God moves in a very mysterious way. Ha? Isa na lang inaantay natin. Ang pagdampot sa ulo. Marami pang sisingaw na baho dyan, sigurado. Oo. Kasi maraming sinama to si Digong sa yung matrix niya. Oo. May mga judges pa ron. Oo. Naantay ko, yung General Garbo hindi nagrereklamo. Oo, hindi lumalabas. Oo. Oo. Yan ang mga narco-generals. General Garbo, General Luut. Oo. Narco-politician to. Kaya hanggang mamaya po, mag-vlog ulit tayo. Kaya kung minsan kung makakapag-vlog, no? Kaya may katwiran si Mabilog na tumakas. Oo. Kasi nga, di ba? Tignan mo nga itong tatay ni Kerwin Espinosa. Si Rolando Espinosa ba yun? Nakakulong na. Sumuko siya para ligtas ang buhay niya sa kulungan. Puta, tinira pa rin. May dalang search warrant. Puta, talagang dapat may imbestigahan yan mga boss. God bless. Hanggang bukas pumuli. Pag hindi ako nakapag-vlog mamaya. Oo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal.